si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Pinag-iingat ng mga health expert ang publiko laban sa holiday heart syndrome at iba pang sakit sa puso ngayong Kapaskuhan. Ayon sa mga eksperto, karaniwang dumarami ang kaso ng irregular heartbeat, heart attack, hypertension at stroke tuwing December at January. Dulot ng labis na pagkain at pag-inom, gayon din ang sobrang stress sa holiday season. Abiso naman sa mga kasalukuyang may medical na kondisyon, magpa-check up pagkatapos ng holiday. Pinaigting ng Philippine Coast Guard District Southern Tagalog ang search and rescue operations upang matagpuan ang isang pasaherong nawawala matapos bumiyahe sa rutang Batangas hanggang Katiklan. Tungayan ang ulat mula rito. Sinimula ng Philippine Coast Guard District Southern Tagalog ang paghahanap noong December 16 matapos matanggap ang ulat tungkol sa 52 taong gulang na pasaherong hindi pa nakakauwi sa kanyang tirahan. Dito ginamit ng PCG ang mga sasakyang pandagat at panghimpapawid bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanap. Kamakailang isinagawa ang surface patrols at aerial searches sa karagatang saklaw ng Batangas, Oriental Mindoro, Romblon at mga karatig baybayin, batay sa posibleng galaw ng alon at lagay ng panahon. Nakikipag-ugnayan din ang grupo sa mga kalapit na Coast Guard districts, port authorities, shipping companies at iba pang ahensya upang mapalawak ang saklaw ng operasyon. Inatasan ang kumpanyang nagpapatakbo ng sinakyang barko na makipag-ugnayan sa Coast Guard Station Batangas at magbigay ng mahalagang impormasyon para sa investigasyon. Nito namang December 17, nagpadala ang Coast Guard Aviation Command ng BNI Lander aircraft upang suportahan ang patuloy na aerial search sa lugar. Ayon pa kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, isinasagawa ang operasyon sa ilalim ng ICAR program ng PCG. Patuloy naman ang kanilang panawagan sa publiko, mga mangingisda at coastal communities na magbigay ng anumang impormasyon sa agarang paghanap sa nawawalang pasahero upang siya ay ligtas na makauwi sa kanyang pamilya ngayong Pasko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naghandog ang Department of Health National Center for Mental Health ng bagong Magnetic Resonance Imaging o MRI at Forensic Psychiatry Building na layong makapagbigay ng serbisyo para sa mental health ng publiko. Karaniwang nasa higit 5,000 piso ang halaga ng psychiatric services, habang pumapalo naman sa 8,000 piso ang halaga ng MRI service. Samantala sa DOH and CMH, libre lamang ang mga nasabing serbisyo dahil sa makabago nitong kagamitan at pasalidad. Gayon din ang mga itinalagang eksperto na magbibigay serbisyo para sa psychiatry at mental health para sa publiko, lalo na sa mga kabataan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, rehabilitasyon ng EDSA sisimulan na sa December 24. Publiko, pinag-iingat laban sa holiday heart syndrome ngayong Kapaskuhan. 6.97 trillion pesos 2026 budget, pasado na sa BICAM. Cassandra O, patuloy na tinutugis. Triple C Games gold medalist Kayla Sanchez, binigyang pagkilala ng Senado. At nawawalang pasahero sakay ng barkong Batangas papuntang Katiklan, hindi pa matuntun. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Tuwang News Force.